Jesus Emmanuel Mesias omnipotente universum makmamitan tergramaton et elium elemel ulam iyawal hiday. Panginoon Yesu Kristo amang banal na makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan yung banal na salita na aking salita. Magandang hapon po sa lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito naman po ang yung abang lingkod, Jibrix Manlapas, na nagsasabing magandang nag-aaral para maraming matutuhan. Okay. Sa hapong ito, ibabahagi ko po sa inyo ang pagkakaisa sa Espiritu. Para malaman natin ang pagiging dalisay. Ang mga banal na salita ng Diyos ay binigyan niya sa pamamagitan po ng Bible at saka ng lihim na karunungan. Ito po. So mamaya magbabahagi din po ako tungkol sa lihim na karunungan para marami po kayong makukuhang kaalaman tungkol dito, pati sa pagbasbas, pagkumpas sa pamamagitan po na lihim na karunungan na Bible. So dito sa hayag na karunungan po sa Efeso 4 versikulo 10, ganito ang sinasabi: ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kaniyang presensya ang buong sangnilikha at binigyan niya ang ilan ng mga kaloob upang maging mga apostol. Isa. Ang iba na may mga propeta, 2. Ang iba na may mga ibanghilista, 3. Ang iba mga pastor at mga guro, 4. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Tandaan po natin, hinirang po. Inihanda ng Diyos para sa paglilingkod sa Kanya. So, hinirang po. Kaya, paano natin malalaman ang hinirang? So, sa bawat salitang namumutawi sa bibig, mababasa naman natin yan at madadama natin sa pamamagitan ng puso at pag-ibig. Yung pag-ibig po, yun talaga. Pagka meron ka noon, lahat napapaloob na doon. So, ganito ang sinasabi. Inihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So may kaganapan tayo na dapat gawin. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Kaya nga sinabi ko yung nakaraan doon po sa pastor na katulad noon may mga aral na binabago. So magbasa tayo ng Biblia, unawain, hingin ng guidance of Holy Spirit para at least maging karapat-dapat tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo, sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, gayong hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Kita mo. Kaya be wisely. Hindi porke nangangaral sila
At tandaan natin magbasa tayo ng Biblia kasi minsan yung binabasa nila, binabago. Para tayo ay tangayin. Nakasulat dito eh. Kaya nga, hindi na tayo maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga katotohanan sa diwa ng pag-ibig. O yan na sinasabi ko. Tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasu-kasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Yun naman pala eh. Ibig sabihin, magandang aral, magandang katuruan, lalaki ang katawan. Yung katawan po, yun yung iglesia. Yun yung tinutukoy dito na para lumaki ang katawan, yung iglesia. Kasi siyempre kung maganda ang turo mo, maganda ang marami ang aanib sa iyo. Maganda ang pamamalakad mo, nasa iyo ang banal na espiritu na mag-guidance at yan naman ay madadama nila. So, lalaki ang katawan. Sabi nga niya, at magiging panatag ang ating mga kalooban sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya yung pag-ibig, sabi nga, mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang iyong kaaway. At ang lahat ng iyan ay magiging ganap lamang sa pamamagitan ng pag-aaral po nito at hingi ng guidance of Holy Spirit sa Panginoon. Sabi ko nga, kahit ano man ang reliyon mo, organisasyon mo, nasa ibang panig ka man ng mundo, pero nagkakaisa sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magtataka tayo. Yung ating binabasa dito, inuulat natin, pinapaliwanag. Sa ibang bansa, ganun din. Pinapaliwanag din. Ibig sabihin, nagkakaisa sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At yun nga, ang pag-ibig ay siyang nagpapadalisay sa atin. Dahil sa pag-ibig. Kaya nga sa Juan 3:16, sa laki ng pag-ibig ng Diyos, kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak. Tandaan niyo ang pag-ibig. Kailangan alamin natin nasa tama. Dahil kung hindi sa tama, mapapahamak tayo dahil sa pag-ibig na yan. Dahil baka ibang pag-ibig. Kasi kung pag-ibig na sa Panginoon, okay yan. Pero kung pag-ibig sa kapwa natin, tapos umibig ka, tapos umibig ka na naman uli, ay ibang pag-ibig yan. Papahamak ka ng pag-ibig na yan. Kailangan 1:1 lang, hindi 1:2. Okay? So, ito, akin pong binahagi sa inyo sa araw na ito, yung isang bersikulo na to, para umunlad ang ating spiritual, ang ating pag-ibig sa bawat isa. Yung pag-ibig ni Kristo ang kailangan nating ipamalakaya. At iparating sa lahat
na minahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Iniingatan tayo. Kasi ang iba pagka nagkaroon ng problema, diyan na, sinisisi na ang Diyos. Kung talagang mahal mo ako, bakit mo ako binigyan ng problema na ganito? Yan na, nawala na yung pananampalataya, kundi nandun pagsisisi, sinisisi ang Panginoon. Tandaan natin, bawat exam may trials, diba? So yung ini-exam tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng trials, wag natin sisihin. Bagkos doon natin kunan ang kalakasan ng loob. Panginoon, bagamat masakit sa aking damdamin, pero Panginoon, alam ko po na kayo po ang tutulong sa akin. Maraming salamat po sa mga trials na to, na kailangan ko mapagtagumpayan, sapagkat pag natagumpayan ko ito, ay magiging pasado ako sa inyong pagsusulit. Tandaan natin, ang teacher, nagtuturo yan, pero mayroong pagsusulit. Ganon din po sa Panginoon. Nagbibigay siya ng mga katuruan na atin ikaluluwalhati at ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. Oh. So, kailangan lang po natin ng malakas at kapit lang sa lahat ng trials. Kasi sa totoo lang, lahat tayo tina-trials ng Diyos para makita yung karapat-dapat, at ang Diyos ang maglalagay sa atin sa bawat kategori na atin kakayahan. So, salamat sa lahat at tungkol dito sa hayag na karunungan. Ganon din po, ako ay maghahayag tungkol sa lihim po na karunungan. Ito po ang lihim ay isang pagpapataas po ng ating kalidad, ng ating kaalaman, ng ating mga pagbabasbas. Kasi po, hindi lang po sa hayag ay sapat na. Tandaan po natin, ang lihim na karunungan ay inilagay sa hayag din para mabasa natin. Kaya niya nilagay para hanapin natin at basahin natin yung lihim doon. Hindi po na, yung lihim na yan, wala na yan. Bakit sinulat ng at sinabi nga na ang mga bagay na ito nilihim, ngunit ngayon ay inihahayag na. So mayroon pong pag-ahayag. Kaya ako nag-ahayag ng lihim para maunawaan natin doon sa hindi nakakalam at hindi naman po nakapagbasa nitong lihim na karunungan. Subaybayan po nyo itong aking vlog, subscribe, at dito ko po lilinawin sa inyo. Katulad po nito, ang Diyos ay salita. Tandaan po natin sa Juan 1:1, ang sabi, sa pasimula pa naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang salita pala ay Diyos. So dito nakalagay, ang Diyos ay salita. So wala pong pagkaiba, magkasama po yan. Kaya nga sabi, nang pasimula pa ang Diyos ay salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ito rin ang pasimula, sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala ang salita. Tandaan po natin. Kaya nga sa mga magagandang mga sinasabi, magandang yung pala mangungutang, ay napapautang at humahaba ang listahan dahil sa salita. Maganda magsalita, maganda So, nakakautang. Ang hirap naman itong nangungutang,
matagal magbayad at parang ayaw na magbayad, kailangan mo pang singilin. Tayo po may common sense po tayo. Huwag po nating pairalin yung pagiging tuso na masarap mangutang, walang hiya pag nagbayad, di ba? So, mahiya po tayo. Kung tayo po ay kawangis ng Diyos, kawangis ni Kristo, mahiya po tayo sa ating Panginoon Kristo kasi hindi naman ito ang katuruan. Ang katuruan ng Panginoon Kristo, yung magiging matapat. Kung ikay nangutang, kailangan mo magbayad. Hindi mo na kailangan singilin pa. Ang iba, umabot na ng taon, nakalimutan na. Sasabihin, nakalimutan ko eh. Mga taong ganun, walang hiya talaga yun. Kaya, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Huwag kayong, ito yung aking expression, pinadadama ko lang sa inyo na maging totoo tayo bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Kaya nga sabi niya, dito, ang titik na A. O yan. Letter A. Kaya nga, tinuturo ng mga teacher yan, A, I, E, O, O, Ba, B, B, Bobo. Meron po tayong tinatawag na limandaliri at sa limandaliri na yan, napapaloob ang kapangyarihan ng Diyos na hindi inihayag sa Biblia. Sa Biblia kasi pinapaliwanag lang tungkol sa pag-ibig, tungkol sa ano. Pero kung gusto mong tumaas ang level, hanapin mo ang lihim na karunungan kasi nandito yung mga karugtong na sinasabi ng Biblia. So, ang mga tinutukoy dito, hindi po demonyo. Tinutukoy dito mga anghel, mga espiritu ng Diyos at Diyos. Ibig sabihin, dinadalisay ka sa pamamagitan nito. Kaya, makinig po kayo. Ang titik na A ay ang kapangyarihan kung walang hanggan. Ito ang susi at ito'y ako. Ama, bukang umali, heksarak, Espiritu Diyos. Isipin mo. Sumaaki nawa ang banal na Espiritu na siyang gagabay sa akin sa araw at gabi. Sa bawat aking gagawin, patnubayan mo po ako, Ama, Ama na walang hanggang liwanag. Tandaan po natin, si Moises, liwanag po yun. Nagliliwanag at yun nakipag-usap sa kanya. Kaya, makakakuha tayo ng mga kaloob ng Diyos, ng mga banal na espiritu na mag-guide sa atin upang maitaguyod natin sa tama itong ating pagiging espiritual. Ang titik na E, sabi niya, ay siyang pinagbuhatan ng lahat kong kapangyarihan. Ito ay katawan ko at katawan ninyong tatlo. O kita mo, may tatlo ha. Tinatawag na Santissima Trinidad. Ngunit, saan ang galing? Sa iisang katawan ng Diyos Ama. Malinaw, sabi niya, ang titik na E ay siyang pinagbuhatan ng lahat kung kapangyarihan. Ito ang katawan ko, sabi na. At katawan ninyong tatlo, iba, iima, iiluhim, lamurok, milam, iguti, igutak, isbatak, Espiritu Diyos. Di ba? I-guide po nyo ako, mahal na kabanat-banalang Espiritu, sa tamang direksyon, sa tamang desisyon, sa tamang pamamaraan, at patnubayan niyo po ako sa lahat ng oras at panahon. Saan man ako dako naroon, ika'y paroroon, sabi mo nga. Ang titik na ay, so pangatlo po ito, titik na ay ang kapangyarihan ninyong tatlo. Ito ang ilalagay ko sa palad ng birhing anak ko. Ibig sabihin, kung ikaw ay maggagamot sa mga may sakit at karamdaman,
babanggitin mo ito sa iyong mga palad. Ihip mo upang ang iyong palad magkaroon ng aura, bertod at kapangyarihan. Na ang bawat pandungan mo'y at ipanalangin mo siya sa Diyos na makapangyarihan upang gumaling siya sa kanyang sakit at karamdaman. Sa pagbasbas, magagamit mo rin po ito sa lahat ng mga gamit, mga kwintas, medalyon, o ano paman. Pwede mo siyang ihip sa iyong kamay at ipatong mo at ipanalangin mo ang mga gamit na yun na magkaroon ng bertod at kapangyarihan. O, diba? Maganda yung maliwanag kaysa malabo. Okay. Ang titik na O, pangapat ha, ang titik na O ay siyang nagtatangan ng buong kapangyarihan ko. Ito ang hangin na nagdadala sa akin sa lahat ng dako. Yan. O, kita mo saan ka man naroon. O, pwede mong gamitin yan. Tawagin siya para dumating siya. Kasi sabi nga sa Biblia, may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, siya'y nasa kalagitnaan. Dito po, sa lihim na karunungan, singular po. Tawagin mo ako sa aking pangalan, saan ka man dako naroon, ako'y paroroon. Sabi niya, ang titik na O ay siyang nagtatangan ng buo kong kapangyarihan ko. Ito ang hangin, espiritu na nagdadala sa akin sa lahat ng dako. O, maliwanag. Diba? Oh. At ito ay passes. Passes mo sa Panginoon Jesucristo para ikay magkaroon ng karapatan na makatawag sa pangalan ng ating Panginoong Amang makapangyarihan sa lahat. Ang sabi niya, Auxilium Spiritu, Okmaim, Passes Miurwam. Oh, maliwanag. Passes yan. At ang titik na yo ay siyang buklod ng lahat kong kapangyarihan. Wala ka nang hahanapin pa. Buklod nga ng lahat ng kapangyarihan eh. At karunungan, ito ang kaban ng birheng anak ko, at ang susi nito ay ang aking pangalan. Or kami tamsaim aklumarat lao mitim satat mat sabtab mab sa utumop sitimitis tisimisit misimisim kophum okbue maokak suab. Ngayon daw pag maokak suab, pwede mo siyang dugtungan kung anong gusto mo na ikadudugtong, na ikalalakas ng iyong pagiging espiritual. Kasi pag sinabi mo suab matinom apalit igusom cross mahal kong orasyon, ubanan mo ako o samahan mo ako sa aking mga kaaway. Diba? Ang mga sandata balat patalim ay walang lalapat sa aking katawan, walang tatalab sa aking katawan. Salbami salbara igusom cross. Jesus na taga Nazaret, iligtas mo ako. Jesus na taga Nazaret, iligtas mo ako. Jesus na taga Nazaret, iligtas mo ako. Meron po tayong paukol kung sino ang tagapagligtas. Tandaan natin, si Jesus na taga Nazaret, siya ang tagapagligtas. Baka mamaya, Jesus na ang Jesus pala, ang daming kapangalan ng ating Panginoon si Kristo. Iyon na palang tinatawag mo. Kaya i-indicate natin kung sino ang tagapagligtas, si Kristo. Jesus na taga Nazaret, iligtas mo ako. Jesus na taga Nazaret, iligtas mo ako. Jesus na taga Nazaret, iligtas mo ako sa madang panganib at kapahamakan, maging sa baril, bala at patalim, ay walang lalapat sa aking katawan, walang tatalab sa aking katawan. Sa mapalad na bandila nitong krusipiho mo, masanghaya. Cross Kristo, Jesus Kristo, Alleluia, salvame. Cross Kristo, Jesus Kristo, Alleluia, salvame. Cross Kristo, Jesus Kristo, Alleluia, salvame. Tandaan po natin, ang karunungan ng Diyos, pag nasa tama ka, i-guide ka niya.
at marami kang matututunan na hindi alam ng iba. Kaya ako naglalabas at nagbablog tungkol dito para po maunawaan natin ang ating pagiging espiritual. Wala silang ganito. Basta lang nagayag sila ng Bible, okay na, ganun. Makapag-brainwash sila, okay na, ganun. Pero dito sa amin, sa Kristong Bakal, ituturo ko po, babasahin ka, litra por litra, sa hayag na karunungan, at babasahin ko rin po, litra por litra, sa lihim na karunungan, upang malaman ninyo na itong ating daliri ay nababalot na ng hiwaga sa pamamagitan ng mga salitang ito. Tandaan po natin, mapalad po tayo na kinalooban ng mga karunungan ito, sapagkat balang araw magagamit natin ito sa lahat. Sabi ko nga sa inyo, kayang paalunin ang dagat, kaya mong tawagin ang buhawi, kaya mong paulanin kahit nasa gitna ng kainit-initan. Isipin niyo po yan. Hindi po biro ang mag-aral ng lihim na karunungan. At hindi rin po biro kapag kayo'y hindi binigyan ng guidance of Holy Spirit. Hindi po nyo ito maunawaan at ang iba ay hindi kinakaya. Ngunit ito lang ang tip maibibigay ko. Lagi po ninyong hilingin sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, bigyan mo po ako ng kaalaman, karunungan, talino at kapangyarihan na katulad kay Solomon o higit pa. Isipin mo po. Kaya mahalin po natin ang ating sarili. Mahalin po natin ang ating ama at ina tulad ng ating sarili. At magbigay po tayo ng tamang katuruan tungkol po sa hayag at lihim. Dito pa lang po tayo. Hindi pa ako nagtuturo ng libro ng Abraham Milin. Ayan po, makikita nyo. Ayan. Book of God. The father of Abraham Milin. Ayan The third book of the Holy Magic. Ito po magic, hindi po magic na salamang ka na niluluko mo yung tao. Ito po ay katotohanan at ginanap po ito ng ating Panginoong Hesukristo ni Haring David, ni Moises. Nasulat po dito. At nasulat po din dito yung mga kwintas na kanilang ginamit na tinatawag na The Pentacles of Solomon. Kaya kayo na nagtuturo, hindi ko naman nila lahat tungkol dito sa hayag. Pag-aralan din po nyo itong hiwaga ni Kristo at yung talambuhay ni Solomon, ni Moises, ni David para makatulong sa inyo. Payo ko lang, walag lang pong sasamaan ng loob. Kasi tayo bilang lingkod ng Diyos ay binigay sa atin ang karapatan na magturo ng tama. Opo. Huwag po tayong padadala dahil ang tao ang ngayong meron kayong dinoktrinahan hindi sumama sa inyo, sasama ang loob nyo. Hindi, walang pilitan po. Dito sa Kristong Bakal po, nagbibigay din po ako ng doktrina. So, kung ikaw ay naniwala, nanampalataya, purihin ang Panginoon. Salamat. Tuturuan kita ng lihim na karunungan. Hanggang dito. Ngunit kung ikaw ay hindi nanampalataya,
Marami rin salamat. Hindi kita tuturuan ng sikreto ng ating Panginoong Diyos. Tangi lang ang may tutulong ko sa iyo, Bible. Kasi yun lang ang gusto mo eh. Oh. So, sa hapong ito, maraming salamat po sa lahat. Shout out po dyan sa Amerika. Sa pamangkin ko, si Gerald Manlapas. Kumusta ka dyan? Sana'y tuluyan yung pagbalik loob mo sa Panginoon. Sa kapatid ko, si Ate Grace. Maraming salamat sa iyo. Sa mga pangunawa at sa mga financial support. Ganon din po. Maging matatag ka, maging matibay ka sa buhay spiritual. Alam ko na kinaloob na rin sa iyo ang mga pangunawa tungkol dito sa lihim na karunungan. Sa nanay ko po, si Kapitolina Manlapas, sumuporta na lang po kayo kung ikabubuti ng bawat isa. Kasi ako dito, yung anak ko, nag-born again, hinahatid ko pa yan. Samantalang ako mayroon organization, Sagradong Samaang Kristong Bakal. Kaya lang ang sabi niya, pa, di ko kayang manakit ng tao, di ko kayang tumaga ng tao. Okay na sa akin na maghayag ako nitong Bible, magpaliwanag, okay lang sa akin. Pero yung magtataga ako, di ko kaya, sabi niya. So, sabi ko, sige, wala namang problema. Hinahatid ko pa yan doon sa simbahan niya. Isipin mo, hindi ako against na, kasi nakita ko, doon niya nakita ang ating Panginoon sa Kristo. Doon na mulat siya tungkol sa kaligtasan. Sige, no problem. Ganun dapat. Kaya may suportahan mo na lang sila dyan. Kung ikaw bubuti naman sa isang spiritual, suportahan mo. Kasi kung kukontrahin mo, dahil lang ikaw tumanda na sa ating reliyon na Katoliko, magagalit ka kung magano. Hindi ganun. Kasi sa Panginoon, kailangan yung love. Kasi pag hindi kayo nagkaunawan, magkakaroon kayo ng away. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, mahalin natin ang bawat isa, lalo na anak mo yan. At doon naman po sa mga nanonood na kasambahay, diyan, maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. I-subscribe na rin po ninyo ako sa akin channel. At i-share nyo rin po nyo para marami makapanood. So, hanggang dito na lamang. Agla, Gibor, Liulam Padunay, Mip Hinay, Jipaton.